Happy Mercy ako, di ba? Ano na nga po bang plano? May plan po ba na palitan siya sa AGs? Kasi may mga talks po na si Miss Laika ay parang kinoconsider daw dahil kumatalit po siya ng AG song. Doon siya nanalo. Ay, hindi po. Wala pong ipapalit kay Mercy. Siguro po, guess lang po, pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa ages. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least panalinaw. And then, dito po sa mga line-up of guest nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po ba ang dream ng ages na hindi naisama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin. Sino po yung mga gusto namin? Lahat naman eh. Gusto namin. Si Sopronio. Sa US, nakasama namin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga AG song, sino po yung pinaka nagustuhan yung version at sino rin yung po yung medyo parang gusto nyo i-improve pa? Ayun po, pwede po version mo. Gusto i-improve. Hindi ko sa mga kidding aside, sa mga, kasi dami na po kumanta eh, parang yung na-impress kayo na, ay, ang galing ng version niya ng AG. Binigyan ito namin, no? Na Alani and Mr. G. Opo, Okay, sige, ayun na, ako na lang yung gustong i-improve. Thank you so much for and good luck sa concert. Thank you. Ayan, di ba? Kakaiba. Hindi lang basta magaling sa pagtatanong ang ating Shanice, kung hindi isa rin pala siyang performer. At nakaduet pa, di ba? Cool band setup. Maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na magtatanong naman si kumangkal.com. Kuya John, bueno. Hello po. I'm a big fan of AGs, of course. Like any other Filipino debut. Una-una sa lahat, tatanong ko po yung Ask AGs itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun naman siya sa psyche ng Filipino. Parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung binabanggit kayo as an icon? Una, masarap sa pakiramdam. Talagang nanangkilig yung pangalan namin. Iba yung pakiramdam eh. Minsan masasabi mo na, kami ba ito? Kasi pagka narinig mo yung ages, kasi nasa bayan na nanangkanta, masaya kami kasi yung mga bata, yung mga kapila, nakakasabay sa kanta eh. Pakiramdam ko, talagang ang ages na dyan, mananong. Kaya magpapasalamat kami sa lahat ng mga tao tumatangki yung kanta namin. Hanggat nandyan sila, nagtitingin kami para masayayin sila. Kaya kayo Hindi talaga namin parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala. Alam na namin, kumakanta kami, lumisera. Okay, mga shows kami. Masaya kami sa ginagawa namin. Kaya minsan pag may mga iconic na ang iba, pero para sa akin, nagtatrabaho kami, nagbibigay nila sa yun ang na-feel namin. How about sa inyo po as vocals? Yung ganun din po masaya po kami kasi sasabihin nila, uy, ages yan, iconic yun. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan po namin simulat sa poll, talagang hirap po kami. Tapos ganito na naramdaman namin. Pero ganun pa rin po kami kung ano po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po, hindi po, ganun pa rin kami. Kung maliit man kami,
hanggang ngayon nabit pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami, pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng iconic. Thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started AGs? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi namin alam kung ano yung buhay namin ngayon. Pero dati po, kayo po, mismo, Miss Vilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko nung gano'n. Kasi 19 pa lang ako pag-graduate ko. So parang from school, diretso na kayo dito ba? Pare-pareho ko rin po kayo? Ako hindi, galing ako Mindanao. So, gusto ko kasi, nung time na umalis ako ay dito po kami. So, gusto ko po sila, ayaw ko po maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta. Kami dalawa ni Marcy talaga parami kumakanta na ibang lugar. Sa contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo man ako, matalo siya, meron kami pamasahe. Yung gano'n, gusto kong maranasan yung... So parang amateurista po kayo? Oo. So ayaw ko po maranasan ng mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta ng Manila na mag-sing. Sabi, naghahanap ko ng singers. So, pero iba-ibang banda po kami. Pero isang management na po. Isang manager lang. Who would you attribute yung pinaka-na-discover ako nino? Yung ganun po? Meron kasi isang singer po na galing ko din isang manager namin. Naghahanap ko sila ng singer. Nakilala ko po yung mother niya. Kaya ninabalin po niya ako dito. Sa Manila? Opo. And that's where Aegis started? Hindi pa po. Sound po Blues of Fire po. Aegis, Blues of Fire. Sound Trippers, Aegis Sound Trippers. Aegis Sound Trippers ba kasama na po kami? Sa ano po ba ito sa Japan? Japan po. Nagja-Japan po kami dati. Kaya gusto ko po talaga makatulong sa mother ko namin. Parang ang dami rin people na may inspire sa story ninyo. Congratulations po and looking forward to seeing the concert. Thank you. Thank you, Kuya John. Ayan, bago si Albert, tunahin natin si Sir Joshua Panaligid from Rider PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titignan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vokalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung mga ibang kanta po, kaya naman po natin. Kasi, nung time na pumasok si Mercy, binibigay na po namin ng mga linya po ng iba. So, kaya naman po. Pero iba po talaga na nandyan po si Mercy. Kung sabi niyo na paano napilay, talagang pilay po kami talaga kung nawala si Mercy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na pag may concert, nandiyan kami lahat. Ngayon talagang pilay man po, pero yun nga sabi ko pipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging yung bagal, maging, ano ba tawag yung maging matatag, magaling. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Mercy sa amin sa Tubo. Kasi nasa April. April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami. Maayos pa yung tutuloy namin. Pero ito kasi major show. So, parang, andun yung hahanapin talaga.
Thank you kay Direct Frank. Frank, meron ka bang plan dito sakaling dumating yung point na hindi nila makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, siya pinag-iisipan ko talaga namin yan. So, iniisip ko rin as a director na baka ito makumiyak na sila dito. So, kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako ikakanta. Pero, yun po. So, talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold-out concert at Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila, ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, tulad na sinabi natin kanina, magkakatribute sila, of course, by Mercy. Kung paano gagawin yun, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang. At saka napansin ko din sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasalo din sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasalo talaga sila lang. Kasi yung mga kanta nila sobrang sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, yung ng audience kailangan paging parte sila. At siguro yun din pwede ko sabihin sa concert na to, parte ang audience sa concert na to. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic na ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original arreglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko nga na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwedeng plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, hindi kami nagsasawa, pero kayo bilang yung sigaw. Una-una po, sawa na ako kami sa totoo na. Pero dahil po, ang mga tao, hindi sa amin pa, sa part po namin, ay namin kita, hindi sawa na halos nakakatulugan na po namin yung mga sawa sa'yo. Pero dahil po gusto po ng tao, talaga po ginagawa namin lahat. Parang hindi masyadong hindi na ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iniiksian namin, minsan iniiba namin ng konting ang tono para lang maiba, para hindi ba, okay, nagbago pala sila, actually same song pa rin yan. Kumbaga sa para na hindi masyadong tawag doon, nakakasawa sa audience yan. Pero actually, hindi naman kasi sa kanya yun eh. Depende kasi sa vocalista yung magdala. Ang galing sila magdala ng songs na ganyan nakakasawa talaga. Inisip ko nga nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, halik pag-iulan. Pero inisip ko, mas magiging chill ba yung arreglo na parang tag-ulan o ano. Nasubukan nyo na bang lumihis dun sa mga dati yung arreglo pero ayaw talaga ng audience? Alam mo, minsan, ginawa na kasi namin sa Alpha yan, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung halimbawa, kumakanta na kami ng disco na basa sa ulan. Gusto na lang patigil. Gusto na talaga yung original song na basa-basa sa ulan. Yung gano'n ba? Ako, observation ko, just to batin. Ang AGs kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorize sila. So, ang ginagawa namin is puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa inyo? So, ginagawa ko sa director also. And together with AGs, na yung feeling, sa parte na ito ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet, doon na lang yung titipan lang nila. Even our opening ng 20, titipan. Kaya sobrang proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional, tsaka iconic. Comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco
Pasko, nag-produce pa kayo ng iconic hit. Di ba yung Christmas Bonus? One of your, I think, if not the only upbeat song mo, hindi yan naging classic pa. So, ganun kagaling ang Aegis. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwento ka namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tunog ng Aegis, hindi naluluma. Diba? Yung pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert. Itanong mo na, ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako, Mar. Sa'yo ko malumag. Hey, buhay! Congratulations! My first question to Direk. Napag-usapan namin dito sa likod. Direk, ano ba, yung pag napanood ba namin yung concert, magbabasa ba kami? May gano'n ba kami feeling? Kaya na namin yung pinag-uusapan yung paano mababasa. So, siguro, expect nyo na something na mababasa ang inyong mga mata. Dahil sa sobrang ganda ng repertoire nila. Tsaka yun, itong concert talaga ito sobrang, sa totoo lang pressure din siya talaga. Kasi nanggaling tayo sa malaki, tapos to a medium scale concert. So syempre nanggaling tayo sa malaking stage, madaming LEDs. Syempre dito ganun din. Ganun din. Kasi they deserve it. Ganun talaga. So to answer your question, emotionally mababasa. Okay. And thank you, Direk. And to the Aegis Band. Sabi ni Jairo, kung sa... And then yung question ko is, like, kasi you had hits, di ba? And then your hits became classic already. May pressure ba to follow up the same level of hit songs that you had up to this day? May ganun ba? Or happy na kayo doon sa mga nagawa niyo ng kanta? Parang... Alam ko. Actually, contento na kami talaga. Kasi una-una hindi namin iniisip na darating kami sa ganito yung panahon na sumikat yung mga songs namin. Pero syempre, nagkaroon kami ng challenge. Nag-iisip kami ng mga bagong idea. Kasi actually, yung mga songs namin, brother ko, although nawala na kasi siya, kaya nahirapan kami gumawa rin yung mga songs na kahilera man na doon sa mga songs na pinasikat namin. Kaya it's a big challenge also na meron kami mga songs na nagawa, pero ayun ang mga nangyari mula sa push ko, hindi na gustuhan ng tao, kaya wala kami alam. Yung isang song na doon, gusto namin talaga yung unicorn. Kaya tama nga sana yung sasama pa ni Derek yung Kanta yan ni Mercy. Kanta ni Mercy yung napakaganda ng ingin niya. Kaya sana may sama sa February 1 and 2. And yung last na lang is, I don't know if this was asked earlier, but of all the hit songs you had, what was surprising? Which one of those you were very surprised na talagang nagustuhan siya ng mga tao? Ang alam ko yung halik. Halik, sinta, basang-basang sa ulan. Yan talaga yung minanong. At saka yung... Pero bakit hindi nyo in-expect na mag-hit siya? Kasi dati kasi yung mga banda dati, mga recording, hindi nag-hit Alam mo yung... Hindi kami na umaasa. Kasi nagja-Japan nga kami. Japan ka. Gusto namin Japan kasi may pera po. Nung nag-recording po kami, biglang nag-hit po. Yun na po. Sinabay po namin yung basang-basa. Halik, sa isang album lang po yun. Luha at saka yung Sinta. So this din talaga kayo maging icon. Di ba? Kasi unexpected lahat. Opo. Congratulations! Thank you. Thank you, Albert. And then down to our last question for today. We have Rachel from PEM. Hi, good afternoon. Meron ba kayong pwedeng ma-share na rejection na naranasan nung nagsisimula pa lang kayo as Aegis
Madami po. Sa rejection, marami. Isa kami, pumasok kami sa, kasi sanay kami tumugtog lang sa mga maliliit lang na bars. Yung mga kailan sa atin yung Sardian Booze. Oo, yun yung pinaka... Tuwa kami po. Kami kasi, wow, ganda. Pagpasok namin, tapos nakitingin sila lahat. Kasi, parang naka-costume kami. Parang gano'n. Yung show one. Tapos napatingin sila lahat. Tapos, may isang, I don't want to name any artist na, pero nagkataon na parang ayaw niya kami makasabay. Kasi mga nanonood sa amin, parang hindi parang fit sa kanila. Kasi medyo sila. Kaya parang ayaw nila kami makasabay. Ayaw na kami makasabay dun sa ayaw ng show niya. Kasi iba yung audience namin sa audience. Sikat na po ito noon. Oo, meron. Tapos, ibang rejection pa, yung sumakay sila ng taxi na bago pa lang narinig nila dun sa radio, sa taxi. Sabi na, "Uy, wow, kanta namin yan, kuya." Sabi na dun sa driver. Sabi na, "Oh, kasi nakachinela, saka wala lang." Isip-isip nila, "Oh, talaga, sa inyo to?" Pero basta kung sa rejection lang marami, meron din sa bar na ayaw na nilang patugtugin yung luha. Halik, tsaka luha. Kasi nagbabala yung mga tao. Well, kasi parang tuwa sila. So, sobrang gusto nila yung kanta, nagbabato na sila ng mga picture. So, ayaw ng bar. Marami po. Tapos meron pong concert na sasabihin, may ko kasi sa ibang bansa po yun. First time namin sa US po. Kasi talaga naman doon, kailangan mo mag-promote. Dati, magbibigay ka ng mga flyers, sa mga seafood. Ganon. May mga Pilipino, tapos bibigyan mo. May ages po, noto kayo na, sino yan? Sino sila? Sino ba yun? Ano po, kami po yun. I don't care. Ganon. So, kami naman po, tanggap na namin po kasi simula, kasi walang alam namin kung saan po kami nanggaling. Kaya, kahit yung mga ganong mga nasasaktan po kami, hindi namin po pinapakita. Kaya po, challenge, yun po talaga mga challenge namin. Naalala niyo po yung unang beses na, ay, ito talagang sikat na natin. Napatunayan po ninyo na nagtagumpay po yung grupo. Sa taas. Yung nagpa-award na, parang nakatanggap kami ng Latino. Sinabi quadruple platinum kami. Ano yung feeling na, sila na kasi, ayaw namin kasi talaga nung una mag-recording. Kasi natatakot kami. Siyempre may mga pamilyang umaasa sa amin. So, hindi naman lahat sisikat, hindi lahat successful. So, inisip namin, pag may po kami mag-stay kami sa Pilipinas, hindi kami makakabiyahe. Ano yung pamilya namin? Pero, sige. Nag-try lang, nag-try. Nag-ipon muna kami sa Japan. Nag-ipon muna kami ng 6 months. Hindi-ipon namin ng pera. Kasi kung matambay man kami o hindi kami pero kami makain. Ayan. Yung sikat na singer po na yun na ayaw po kayo makasabay, sikat pa rin po ngayon. Nandito ba rin? Oo naman. Pag nakikita, ano po reaction pag naiintindihan talaga namin yun nung una. Kasi syempre, iba yung ano niya eh. Ano kasi siya kung sa kanta niya eh. So masisira ka naman sa pilit niya gano'n. Kaya din kami, natatakot din kami na ma-distract siya sa kanyang show. Pero okay naman, so far, nagkita kami ulit, pero walang nangyari. Kasi hindi naman namin yung binasama. Pero, naging challenge siya. Challenge din sa amin. Mas nag-inspire pa po sa inspire. Ayan, thank you po. Last question ko po, siguro any last memory or pag-uusap po with Miss Mercy na tumatak po sa inyo hanggang ngayon na pwede niyo po ma-share?
Walang iwanan. Galing po sa kanya yung salita na yun. Walang iwanan. Every time may interview kami, lagi na sinasabi walang iwanan. Tapos siya ang nag-iwanan. Halaga po niya talaga yung Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Pero kung gustong magpahabol ng question, ayan. Lalapag ko ba? Ayan. Hello. Hello po. Hello po. Sorry po. Janica po from Manila Standard. Since ko for Valentine concert po ito, halik sa barat, do you believe in love? And, Opo. and paano po yung nakakatulong po sa inyo as a band? Sama po in love. Tapos biglang iwalay. Kaya nga basa sa halik. Kasi, alik sa ulan. Kasi nung una yun yan, diba? Alik sa ulan. Kasi, love mo na. Tapos biglang, iiwanan ka lang. So kaya, naglakad, nabasa sa ulan. Kasi nag-iwalay. Yun po yung meaning nun. And with that po, pag broken-hearted ba po kayo? Nakikinig po ba kayo sa sarili niyo songs? Ano ba yung go-to ages songs? Opo, nakikinig din kami. Kagaya yung kay Morris, yung alam namin din namin na naririnig lagi kasi yung lagi pinapatugtog yung salamat po yun. Maraming salamat.